sobrang talino ng mga Pilipino. Pagdating ng Marso o Abril, hindi na lamang pangarap ang makapagpadala ang Pilipinas ng sariling satellite sa kalawakan. Matapos kasi ng 2 taong paghahanda, mailulunsad na ang Philippine Microsat 1 o ang Diwata 1. Isang microsatellite ang Diwata na gawa ng 7 master's degree students mula sa University of the Philippines. Napili sila ng Department of Science and Technology o DOST na mag-aral ng space technology sa Japan. Noong 2014, nagsa-scout tayo ng potential partners para i-jumpstart yung space technology research natin. At ang napili natin ay makipag-partner dito sa 2 university sa Japan, yung Tohoku at Hokkaido University. Meron silang programang ginagawa na magte-train ng mga estudyante natin at ang final product nga nila ay isang microsatellite. Bagaman galing sa Japan ang mga materyales na ginamit sa pagbuo ng satellite, tiyak daw na 100% Pinoy-made naman ito. May bigat na 50 kilograms ang microsatellite na Diwata at halos kasing laki lang daw ng balikbayan box na ito. Sa loob ng isang araw ay iikot ito ng 2 beses sa buong bansa at kukuha ng iba't ibang larawan. Pagkatapos ay ipapadala ang mga larawang ito sa gagawing ground receiving station sa Subic. Ang purpose ng images ng microsatellite ay pwedeng gamitin for disaster mitigation, for weather, for tracking the progress of agriculture products, kung harvest season and so on and so forth, flooding, security purposes. Pwede natin makita kung merong mga malalapit na ships. Ayon kay David, tapos nang gawin ang Diwata 1. Sa ika-13 ng Enero, nakatakda itong i-turn over sa Japan na siya magpapadala naman ito sa Amerika. Isasabay ang Diwata 1 sa grupo ng mga astronaut na pupunta sa International Space Station at pagdating ng Marso o Abril, inaasahang nakapwesto na ito 420 kilometers mula sa lupa. Pero hindi raw dito nagtatapos ang pagpapadala ng satellite ng Pilipinas sa kalawakan. Nakatakdang gumawa ng isa pang microsatellite ang mga UP student na nasa Japan at inaasahang makapag-orbit na ito sa taong 2017. 800 million pesos ang pondo para sa 2 microsatellite at sa pagpapaaral sa mga estudyante. Aminado ang DOST na malaking halaga ito pero sulit naman daw ang mga benepisyo makukuha ng Pilipino. Mababawasan din daw kasi ang milyong-pisong ginugugol sa pagbili ng images mula sa ibang commercial satellites. Diwata 1 yung pangalan niya dahil fairy, in Tagalog, lumilipad. It also symbolizes our hopes and dreams, I guess, of being able to launch our first microsatellite. Very magical, at least for scientists and engineers who will use it. Parang hindi pwedeng mangyari to pero dahil wala tayong capability to construct something as high-tech as this, but in 2016 it is going to be a reality. Victoria Tulad, GMA News.